So we're already arriving at Kia Bacoor. Ayan. So dito natin kukunin si Snow. Mamaya malalaman ninyo kung sino si Snow, mga ka-fixit. Kia, i-release na ngayon yung ating bagong companion sa ating pagpa-vlog, and syempre companion sa ating family, si Snow, mga ka-fixit. Okay mga ka-fixit, so today ito hawak na natin yung susi ni Snow. Ayan, ito yung final reveal natin ng ating unit, mga ka-fixit. So ito na siya. Yan, Kia Sonet, mga ka-fixit. Okay. Congratulations, Sir Dennis. And thank you Sir Harry sa pag-process. You will enjoy your units. I'm inviting you all to come here in Kia Bacoor, so to see and check our latest model of Kia Sonet. So today we are releasing the unit of Mr. Dennis Romero. So I hope you can visit here in anytime in our show. Thank you. Yes. Yan, so mga kapigsit, sa mga nagbabalak dyan na kumuha ng Kia Sonet and any other Kia, ayan, Kia din yan, no? Sonet din yan, Imperial Blue. Ito naman si Snow, dahil ang kulay niya ay Snow White Pearl. Kita niyo naman, ang ganda-ganda, may pa-ribbon pa. Sana all. Hindi kasama yan, mga kapigsit, Okay mga ka-fixit, so lalabas na tayo dito sa dealership. Teka lang. Pero bakit? Pwede pala yun. Okay. So pwede pala kahit naka-drive, nakikita mo yung likod. Pwede pala. Okay. So eto, palabas na tayo ng dealership, mga ka-fixit. So sana Lord God, ingatan niyo po kami ni Snow sa biyahe namin ngayon pauwi sa aming tahanan. Ayan. Maraming salamat ulit kay Sir Harry Castillo, no, sa mabilis na processing. Ayan, Kia Bacoor, kita nyo. Thank you so much Kia Bacoor sa accommodation. Ayan. So pauwi tayo ngayon, General Trias, Cavite. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Medyo sanay na ako mag-drive, pero nakakakaba pala pag first time mo i-drive yung brand new na sasakyan, mga ka-fixit. Sa video na ito, first impression tayo, no, ng ating all new Kia Sonet. Yan, LX80. So ibig sabihin ng LX, mga ka-fixit, yan ay yung kanyang variant. At ito po ay 80, so ibig sabihin automatic transmission, mga ka-fixit. Okay, so nagpalit po tayo from manual transmission to automatic transmission, yung gamit natin ngayon. Ayan, kung mapapansin niyo, walang kahirap-hirap, very smooth. Ayan, yung ating kanang paalamang po yung gumagana sa pagkakataon na ito. Okay, so first impression tayo dito sa sasakyan na ito, mga ka-fixit. Nung una ko siyang makita, mga ka-fixit, promise, tumitingin ako ng ibang sasakyan noon. Actually, sabihin ko na sa inyo, Toyota Race yung aming tinitingnan na sasakyan. And parang decided na kami na yun ang kukunin namin. Pero lumabas bigla sa feed ko habang nagsasearch ako itong Kia Sonet, mga ka-fixit. At pagkakita ko pa lang sa kanya, nahumalang agad ako sa itsura niya, mga ka-fixit, no?
Napakaganda nitong sasakyan na to, lalong lalo na pag nakita mo siya sa personal. Well, referring to entry level crossover na sasakyan mga ka-fixit ha, hindi naman ito yung sobrang mamahaling sasakyan, pero pag nakita mo siya, mukha siyang mamahalin kahit na entry level lamang siya. At yung mga features niya mga ka-fixit, lalo na pag nalaman mo yung mga features niya, lalo kang mai-inlove sa sasakyan na to. Ayan. So nakadrive lang tayo ngayon. Kusa na nagsishift yung ating intelligent variable transmission para sa atin. Napaka-smooth ng kanyang pag-arangkada mga ka-fixit, from zero to hero mga ka-fixit. Ayan. Yung itsura niya from front facade, yung gilid, yung likod, wala akong maireklamo, napakaganda. Lalong-lalo na yung Tiger nose grill. Ayan. Unfortunately, wala nga lang po itong star map LED lights na available lamang sa EX and SX version, yung top of the line tsaka yung pangalawa. Pero okay lang, wala namang problema sa amin yon. Ayan, maganda pa rin naman siya kahit wala yung star map LED lights nya. Ayan. Yung kanyang engine specification is a 1.5 liter. Ayan, 4 cylinders Dodge dual overhead camshaft po ito mga ka-fixit. Ibig sabihin 4 valve per cylinder, so 16 valve po ito mga ka-fixit. Okay, ang nagustuhan ko dito sa engine nito, dahil 4 cylinder siya, mas balance siya kaysa sa 3 cylinders. So napaka smooth ng transition ng power, walang masyadong vibration from the engine. Actually ngayon while I'm sitting on traffic, parang pakiramdam ko, dahil bago ko lang to dinadrive, parang nakapatay yung makina. Hindi kagaya nung naka Mitsubishi Mirage kami, dahil 3 cylinders yun, ramdam na ramdam mo yung vibration ng makina mga ka-fixit, no? Sarap. Kanina tinatanggalan ko siya ng mga plastic niya. Ang sarap pala ng pakiramdam kapag brand new yung sasakyan, no? Kasi ikaw yung magtatanggal ng mga plastic, ikaw yung kumbaga unang drive. Nung nakuha ko to kanina, naasa around 12 kilometers lamang, no? Yung kanyang parang kumbaga itinakbo lang ng konti. Hindi naman maiiwasan yun, may tatakbo talagang kilometrahe. Okay, well anyway, yung makina niya, sabi ko nga kanina, is a 4 cylinder, no? 16 valve. Dual injector po ito mga ka-fixit. Ibig sabihin nakakatulong din yun sa fuel efficiency. Dual injector ibig sabihin per cylinder niya naka dual injector siya. Tapos nagpo-produce ito ng 113 horsepower at 6,000 RPM. Ganon kalakas yung makina nito mga ka-fixit. Ang layo dun sa dati naming gamit. Yung Mitsubishi Mirage kasi around 74 horsepower lamang yung napoproduce niya. So kapag dumadaan kami, lalong lalo na sa Ligaya Drive sa Tagaytay, medyo hirap talaga. Kailangan ko pa minsan magpatay ng aircon para lang humatak ng maayos yung sasakyan paakyat kapag puno yung sasakyan. So ito ay assume pag dinaan ko doon, hindi ako mahihirapan mga ka-fixit. Okay? Tapos ang dami pa niyang key features. Like meron siyang aircon vent dito sa may likuran, sa may passenger side. Meron din siyang mga charging ports dyan. Tapos disc brake na rin to, harap at likod. Yung 4 na gulong nito naka disc brake na lahat mga ka-fixit. Gaano kalupit yun, 'di ba? Tapos ito palang niya, sinabi lang sa akin kanina nung agent, itong front dashboard niya is made out of fiber, hindi po siya ordinary plastic. Nung kinatok ko nga, ayan iba yung tunog. Hindi kagaya nung dati sa Mirage namin na pag kinatok mo, alam mong plastic na plastic. Ito plastic to, pero ito iba. Ang tigas. Nung kinakabitan ko nga ng dashcam kanina mga ka-fixit, ramdam na ramdam mo na iba yung quality ng sasakyan na to. Kasi yung mga goma niya tsaka mga plastic niya, ang sisikip. Sana all. Talagang nahirapan ako i-insert yung kable ng dashcam. Gumamit pa ako ng prying tool para lang maipasok na maayos. Ang dami ko nang kinabitan na dashcam na sasakyan sa company kasi namin, ako nagkakabit ng dashcam. So mga Toyota, Mitsubishi, Isuzu, yan, kabitan ko na lahat yan. Madadali lang sila pasukan ng wiring. Kumbaga yung hindi mo na kailangan ng prying tool, susungkitin mo lang ng daliri, may papasok mo na yung wiring. Dito hindi, mahirap. Hindi basta-basta yung quality ng Kia mga ka-fixit.
medyo nagkaroon lang tayo ng maling conception sa Kia. Pero actually maganda po ang quality ng Kia mga ka-fixit, no? Lalong lalo na ngayon na nagbago sila ng logo. And medyo tumaas na rin, tingin ko tumaas na rin yung level ng quality ng mga sasakyan nila, no? Ibang level na din. And tinitingnan ko din yung mga quality ng upuan, kahit yung mga dugtungan nung sa makina, tinitignan ko din yung mga welding. Ang ganda ng pagkakagawa, hindi basta-basta. Hindi masyadong marami yung driver assist system nitong LX version, pero yung EX tsaka SX, lalo na yung top of the line, yun yung maraming driver assist function. Pero okay lang naman kasi medyo matagal na rin naman tayong nagda-drive, so hindi naman natin masyadong kailangan yung mga driver assist functions na available sa top of the line variant. So bukod dun sa mga binanggit kong features kanina, itong sasakyan na to meron ng wireless Apple CarPlay, ayan, and Android Auto. Saan mo makikita yon? At a price range na 888,000, diba? Crossover ito, categorized as a mini SUV, pero meron na siyang wireless Android Auto and Apple CarPlay. So yung ibang mga SUV nga wala pa nun, pero ito meron na. So sa mga competitor niya ni Kia Sonet, lamang na lamang talaga si Kia Sonet pagdating sa mga features. Sa makina pa lang, lamang na lamang ka na mga ka-fixit. Nag-e-enjoy akong i-drive to, no? Kasi wala akong masyadong maramdamang vibration sa makina. And napaka-smooth ng transition ng power. Ang sarap-sarap niyang gamitin. Yeah, grabe. I can't wait na mapakita to kay Mrs. tsaka kay Dennis Jr., no? Makita nila tong sasakyan na to in person. Yan, matutuwa talaga sila. Yan. Nag-upgrade kami from Mitsubishi Mirage to Kia Sonet, mga ka-fixit. Kasi syempre lahat naman tayo nangangarap ng mag-upgrade, no? Pero mas pinili namin tong sasakyan na to over Race kasi yun nga, yung mga features niya and specification far exceeds yung Toyota badge or Toyota emblem. Bakit ko nasabi yun? Kasi kaya lang din naman namin tinitignan and ginusto si Toyota Race dahil nga siya ay Toyota. Ayan. So Toyota is kilala na sa pagdating sa durability and reliability. Pero I believe na depende yan sa may-ari ng sasakyan, kung paano mo iingatan, no, yung sasakyan mo, paano mo i-maintain yan, sumusunod ka ba sa proper periodic maintenance, and yung habit mo ng driving, no, kailangan tama para iingatan natin yung ating sasakyan, para iingatan din tayo ng sasakyan natin. Yan, tatagal sa ating sasakyan basta marunong lang tayong gumamit ng maayos and marunong tayo ng proper maintenance. Kahit na anong brand pa yan, no? Kahit na anong brand pa yan, kung maayos ka naman gumamit, tatagal sa iyo yan, mga ka-fixit. Very nice, very smooth. Op, yeah. Sige lang, mauna ka na kuya bago sasakyan ko. Ayan, okay. Grabe, stopping power nito. Hindi ko masyadong inaapakan ng malakas kasi ang lakas ng preno, mga ka-fixit. Biruin mo, 4 na gulong niya, naka-disc brake lahat. Tapos ang organized pa ng ano niya, isa pa sa nagustuhan ko, ang organized and napaka-neat tignan ng makina ng sasakyan na to. Yung layout bagan niya ng mga kable, nung pagkakalagay ng mga position ng makina, nung ECU, nung battery, nung air filter niya, ang ayos-ayos, mga ka-fixit, wala akong maireklamo. Ang ganda ng placing nung engine support, transmission support, maayos talaga. Kahit yung ultimo yung spare tire niya at saka yung mga tools, ang ganda ng pagkakagawa. Organized na organized, meron pa talaga siyang organizer. Napaka-neat tignan, hindi kagaya ng ibang car brands na yung tools nakalagay lang sa leather bag, no? Ito naka-organize, mga ka-fixit. Tapos yung shock niya, isa pa nagustuhan ko sa kanya,
hindi ko masyadong maramdaman yung mga small bumps, lubak sa kalsada. Hindi ko masyadong maramdaman. Siguro dahil nasanay ako sa Mitsubishi Mirage, kahit yung mga small bumps, mga lubak, nararamdaman ko talaga. Kasi syempre ang issue ng Mitsubishi Mirage is yung mga coil springs niya medyo mahina. Pero dito naramdaman ko yung comfort. And parang premium ang dating para sa akin kasi nga sanay ako sa Mitsubishi Mirage na medyo matagtag. Pero ito hindi. Napakaayos. Tapos tinan niyo mga ka-fix ito, ang dami niyang function dito sa manibela, 'di ba? Nakaka-premium tignan, parang yayamanin. Tapos ito, bago rin sa akin to, ito sa akin. Nandito lahat ng controls ng Windows, may lock function, dito lahat. Ayan, meron din itong cruise control. Pero hindi siya adaptive. Okay lang naman. Yung mga knobs niya, yan, okay lang din naman sa akin niya, wala namang problema. Tapos may pagpipilian ka dito ng mga charging ports, USB Type-C. Yan, pwede pa natin paramihin yan. Gagamit tayo ng adapter, may lagayan din ng phone dito. Ang dami rin niyang mga lagayan ng mga bote, cup holder. Yan, meron din siya lagayan dito. Ito pa isa pinaka nagustuhan ko eh. Meron na siyang ganito para sa armrest. Tapos may bulsa rin yan. Ayan, medyo malalim din naman. Kasi pag nagdadrive ako ng long drive, I tend to position my arm dito. Yan, ganyan. Eh wala nun si Mitsubishi Mirage. So no choice ako. Minsan nakahawak na lang ako sa handbrake para lang hindi ako mangawit. Pero ito, ayan, napaka komportable para sa akin. Isa pa nga pala sa hindi ko nabanggit, no, yung makina nga po pala nito is a Smart Stream engine, no, a new technology yan ng Kia, and paired with intelligent variable transmission. So smart na nga yung engine niya, tapos intelligent ba yung transmission niya? O saan ka pa? 'Di ba? Smart na, intelligent pa. So talagang technology wise, napakaganda ng makina nito mga ka-fixit. Smooth ang delivery ng power all throughout the driving ratio. Yung intelligent variable transmission niya works well kasi mina-maximize niya yung gear, yung speed per gear ratio. So smooth yung transition ng power, and yung pagpapalit ng gear seamless, hindi mo mararamdaman talaga sa sasakyan na to. Kasi nakadrive na ako ng ibang CVT, nararamdaman mo kapag nagpapalit siya ng cambio. Kumbaga yung CCAD, pag nagpapalit siya ng cambio, mararamdaman mo sa manibela at sa upuan. Pero dito, hindi ko talaga maramdaman na nagpapalit siya ng cambio, maka-fix it. Kahit na matagal na ako nagmamaneho, kasi pag matatagal ng driver, pag sanay na, ang tendency niyan, madali naming maramdaman yung pagpapalit ng cambio ng mga automatic. Kaya nga nalalaman namin kapag masyado nang masikad, masyado nang may delay yung pagpapalit ng cambio ng automatic, may problema na yung transmission nun. Pero dito sa intelligent variable transmission ng Kia Sonet, wala akong maramdaman. Seamless yung delivery ng power, seamless yung pagpapalit ng cambio. So maganda. So far, maganda yung first impression ko sa sasakyan na to. Bukod pa nga po pala doon mga ka-fixit, isa pa sa nagustuhan ko sa sasakyan na to, it comes with a 5-year warranty or 160,000 kilometers, whichever comes first, 'di ba? Sa ibang dealership kasi usually 3 years lang and 100,000 kilometers, whichever comes first yung kanilang warranty. Pero dito mantakin mo 5 years, 'di ba? So ganun sila ka-confident sa mga produkto nila. Kaya kaya nilang magbigay ng ganun kahabang warranty. So dun pa lang, isa yun sa mga good deal, bang for the buck na masasabi ko mga ka-fixit. Tapos meron pa tong discount, 50,000 discount itong sasakyan na to nung kinuha namin. Okay, so ipapaliwanag ko na yung details niya on another video mga ka-fixit. Pero for now, yan na lang muna tayo, first impression mga ka-fixit. Okay, so marami pa tayong pagsasaluhang mga videos ni Kia Sonet. Yung famous tagline ko, sasabihin ko pa rin kahit hindi ito tutorial video mga ka-fixit. Palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Again, thank you for watching mga ka-fixit. No, kita-kits po ulit tayo sa susunod na video ng Fixit Dennis, fixing the way we drive.